Sa umpisa, ang bawat relasyon ay puno ng saya, kilig at pangako. Ngunit habang tumatagal, dahan-dahan mong napapansin ang pagbabago. Ang mga simpleng pagkukulang ay nagiging paulit-ulit na sakit at ang effort mo ay tila hindi nasusuklian. Maraming tao ang nahuhulog sa psychological trap ng pagmamahal. Nananatili sa relasyon, hindi dahil sa tunay na pagmamahal, kundi dahil sa takot sa pagiging mag-isa, takot na bitawan o pag-asa na magbabago ang partner. Sa proseso, unti-unti mong nakakaligtaan ang sarili mo, ang damdamin, pangarap, at dignidad mo ay nauubos sa tahimik na pagsunod at pagtitiis. Ang problemang ito ay mas lalong lumalala kapag may imbalance. Ikaw ang laging nagbibigay, ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang nagmamahal ng higit sa nararapat. Ang partner mo ay maaaring hindi masama, ngunit ang kakulangan ng reciprocation ay nagiging emotional drain. Habang sinusubukan mong panatilihin ang relasyon, nakakaligtaan mong tanungin ang sarili, masaya ba ako dito? Pinapahalagahan ba ako ng tama? Ang pag-ibsim ay dapat mutual, hindi isang laban kung saan ikaw lang ang lumalaban. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga psychological patterns na madalas mangyari sa ganitong relasyon. Paano nila unti-unting nakokontrol ang damdamin mo? At ang pinakamahalagang aral, kung paano pahalagahan ang sarili at malaman kung kailan dapat bitawan ang hindi healthy na relasyon. Number 1. Ang attachment na nagmumukhang pag-ibig. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakala na ang nararamdaman nila ay pag-ibig, kahit sa totoo lang ito ay attachment. Attachment ang nararamdaman kapag takot kang mawala ang isang tao, kahit malinaw na hindi ka na masaya. Ito ang pakiramdam na kailangan mo siya para maging buo, kahit unti-unti ka nang nababawasan. Sa ganitong estado, mas inuuna mo ang presensya niya kaysa sa kapayapaan ng isip mo. Hindi mo namamalayan na ang hinahabol mo ay hindi na pagmamahal, kundi ang takot na maiwan, ang takot sa katahimikan, at ang takot na magsimulang muli. Ang delikado rito, kapag attachment ang nagpapatakbo ng relasyon, handa kang tiisin kahit ang mga bagay na dati mong hindi kailanman papayagan, at dito nagsisimula ang tahimik na pagkasira ng sarili. Number 2. Ang imbalance ng effort at emotion. Kapag mas mahalaga sa iyo ang relasyon kaysa sa taong kasama mo rito, nagsisimula ang emotional imbalance. Ikaw ang laging nagbibigay ng oras, atensyon at pag-unawa habang siya ay komportable sa pagtanggap ng walang kapalit. Sa una, iniisip mong normal lang ito, na baka mas expressive ka lang o mas maalaga. Pero habang tumatagal, napapansin mong ikaw lang ang napapagod, ikaw lang ang nag-a-adjust at ikaw lang ang nasasaktan. Sa ganitong setup, ang pag-ibig ay nagiging transaksyon na hindi patas. Ikaw ang laging nagbibigay, siya ang laging kumukuha. At kapag hinayaan mo itong magpatuloy, unti-unti mong tinuturuan ang sarili, muna okay lang na hindi ka pahalagahan. Isang paniniwalang mahirap ng burahin kapag tumagal. Number 3. Ang pag-asa sa bersyon niya na hindi pa umiiral. Isa sa pinakamapanganib na psychological trap sa pag-ibig ay ang pagkapit sa potensyal ng isang tao imbes na sa kasalukuyan niyang kilos. Pinipili mong manatili hindi dahil maayos ang trato niya sa iyo ngayon, kundi dahil naniniwala kang magbabago pa siya. Kapag naging mas mahinahon ka, mas umintindi ka, mas naghintay ka. Unti-unti ang relasyon ay hindi na umiikot sa kung ano ang totoo, kundi sa kung ano ang sana. Sa prosesong ito, ang oras mo ay nasasayang, ang emosyon mo ay nauubos, at ang dignidad mo ay nasusubok. Ang masakit na katotohanan, ang potensyal ay pangarap, pero ang kasalukuyang kilos ang realidad. At kung paulit-ulit kang nasasaktan ngayon, iyon na ang sagot na matagal mo nang iniiwasan. Number 4. Kapag ginawang normal ang sakit, may mga relasyon na hindi ka sinasaktan ng minsanan, kundi paunti-unti. Walang malalaking away, walang sigawan, pero palaging may lamig, pagbaliwala at kakulangan ng effort. Sa una nasasaktan ka. Pero habang tumatagal, nasasanay ka. At iyan ang pinakamapanganib na bahagi. Kapag ginawang normal ang sakit, nawawala ang sense mo kung ano ang tama at mali. Hindi dahil tumibay ka, kundi dahil namanhid ka na. Dito tahimik na bumababa ang self-worth, dahil tinatanggap mo ang trato na dati mong hindi kailanman papayagan. Ang pag-ibig ay hindi dapat sanayan ng sakit. Kapag kailangan mo ng masanay, malinaw na may mali na. Number 5. Kapag mas natatakot kang mag-isa kaysa masaktan. Maraming tao ang nananatili sa maling relasyon hindi dahil mahal pa nila ang tao,
kundi dahil mas takot silang mapag-isa. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa paulit-ulit na sakit, kaya mas pinipili nilang manatili sa isang relasyong hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Dito nagiging kulungan ang pag-ibig, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Sa ganitong sitwasyon, unti-unti mong ikinukulong ang sarili mo sa isang desisyong alam mong mali, pero hindi mo kayang iwan. Tandaan mo ito, ang pagiging mag-isa ay hindi parusa. Minsan, ito ang unang hakbang para mabawi ang sarili mong lakas, dignidad, at kalayaan. Number 6. Kapag nawawala ang sarili mo para lang manatili ang relasyon, darating ang punto na mapapansin mong hindi ka na tulad ng dati. Mas tahimik ka na, mas maingat, mas takot magsalita. Hindi dahil nag-mature ka, kundi dahil natuto kang magbawas ng sarili mo para hindi masira ang relasyon. Binago mo ang ugali mo, pinigilan ang emosyon mo, at isinantabi ang mga pangarap mo para lang manatili ang isang taong hindi ka kayang panindigan ng buo. Ito ang pinakamasakit na uri ng pag-ibig, yung kailangan mong mawala para manatili. Tandaan mo ito, ang tamang relasyon ay hindi humihingi ng kapalit na sarili mo. Kapag kailangan mong maglaho para mahalin ka, hindi yun sa pag-ibig, yun ay pagkawala. Number 7. Kapag kailangan mong manahimik para lang hindi siya umalis. May mga relasyon na alam mong may mali, pero pinipili mong manahimik. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil takot kang magsalita at mawala siya. Unti-unti mong nilulunok ang sama ng loob, pinabawasan ang boses mo, at tinatanggap ang mga bagay na dati mong hindi kailanman papayagan. Sa labas, mukhang payapa ang relasyon, pero sa loob mo may ingay, takot, lungkot at pagkalito. Kapag kailangan mong itago ang tunay mong nararamdaman para lang manatili, ang isang tao, malinaw ang mensahe. Hindi ka ligtas maging totoo sa relasyong iyan. At ang pag-ibig na hindi ka pinapayagang magsalita ay hindi pag-ibig. Ito ay kontrol na nakabalot sa katahimikan. Number 8. Kapag hindi ka na masaya pero umaasa ka pa rin. Pinakamapanganib na yugto ng relasyon ang sandaling alam mong hindi ka na masaya pero patuloy ka pa ring umaasa. Hindi na dahil may ginagawa siyang tama, kundi dahil umaasa ka sa alaala ng dati ninyong saya, sa mga pangakong binitiwan, at sa ideyang baka bumalik pa ang lahat. Sa puntong ito, ang pag-ibig ay hindi na konektado sa kasalukuyan, nakakadena na ito sa nakaraan. Habang umaasa ka, patuloy namang lumalayo ang sarili mo sa realidad. Tandaan mo ito, ang pag-ibig na totoo ay nararamdaman sa ngayon, hindi lang inaalala. Kapag puro alaala na lang ang pinanghahawakan mo, malinaw na hindi na pag-ibig ang umiiral, kundi takot na pakawalan. Number 9. Kapag natutunan mong i-justify ang hindi dapat i-justify, may punto sa relasyon na alam mong may mali, pero marunong ka nang gumawa ng dahilan para manatili. Pagod lang siya. Ganito lang talaga. Siya. Baka ako ang problema. Sa bawat excuse na ginagawa mo, unti-unti mong binubura ang sarili mong instinct at emosyon. Dito nagsisimula ang psychological self-betrayal. Kapag pinipili mong baliwalain ang nararamdaman mo para lang manatili ang isang relasyon. Ang masakit na katotohanan, kapag kailangan mong ipagtanggol, ang trato sa'yo kahit masakit, hindi na iyon pag-ibig, iyon ay pagtanggi sa katotohanan. Iyong respeto ay hindi dapat ipinaglalaban o ini-explain, kusa itong ibinibigay. Number 10. Kapag pinili mong sarili mo kahit masakit, ang huling yugto ng pagmamahal ay hindi laging magkasama. Minsan, ito ay ang desisyong piliin ang sarili mo kahit masakit. Kapag napagtanto mong hindi ka na lumalago, hindi ka na ligtas maging totoo, at hindi ka na pinapahalagahan, doon nagsisimula ang tunay na lakas. Ang paglayo ay hindi kabiguan. Ito ay malinaw na desisyon na ayaw mo nang mabuhay sa relasyong. Unti-unting umuubos sa'yo. Sa pagpili sa sarili, hindi mo tinatalikuran ang pag-ibig, inaangat mo lang ang antas nito. Dahil ang pagmamahal na totoo ay nagsisimula sa paggalang sa sarili, at nagtatapos sa kapayapaang hindi mo kailanman naranasan, habang nananatili ka sa mali. Ang bawat relasyon ay may simula at wakas, may saya at may sakit. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay yung tamang pagbigay, hindi ka nauubos. Hindi ka pinapababa, at hindi ka pinapagod ng tahimik. Kapag napapansin mong ang effort mo ay hindi nasusuklian, o ang kasalukuyang kilos ng tao ay nagdudulot sa iyo ng sakit, tandaan, hindi ka biguan ng paglayo, kundi paglaya para sa sarili mo.
Ang tahimik na pagod, ang pananatili sa maling relasyon, at ang pagtitiis sa sakit ay hindi tanda ng lakas. Ang tunay na lakas ay kakayahang kilalanin ang sarili, papahalagahan ang sarili, at piliin ang sarili. Sa bawat hakbang ng paglayo, may puwang na para sa tamang pagmamahal, isang relasyon na mutual, balansado at nagbibigay halaga sa'yo. Tandaan mo, ang pag-ibig na totoo ay nagbibigay inspirasyon, hindi pasakit. Nagbibigay lakas, hindi pagod. Nagbibigay saya, hindi luha na hindi mo pinili. Kapag natutunan mo ito, bawat hakbang mo sa susunod na relasyon ay magiging malinaw, matibay, at puno ng respeto para sa sarili mo at sa taong karapat-dapat sa puso mo. For more video, please subscribe to my channel Psychology Trap Breaker. Marami pa tayo matutunan about sa video na aking ma-upload dito at huwag kalimutan mag-like and share.